Narito na tayo sa ikatlong bahagi ng ating dokumentaryo ukol sa malawakang katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Kaugnay pa rin ng mga nabistong anomalya sa mga flood control projects. Habang lumalalim ang diskusyon sa isyu ng mga palyadong pangontra sa baha at mga proyektong hindi naman pala umiiral, lalo ding tumitindi ang iba pang mga isyong nahahalungkat gaya ng pribadong buhay, mga negosyo at iba pang anyo ng korupsyon na wala ng kinalaman sa baha. Unti-unti ding nalalantad sa mata ng publiko ang pinakamadilim at pinakamatinding parte ng korap na sistema sa ating bansa na kailanman ay hindi pa natin nakita. Sa isyu ng korupsyon na umaalingasaw ngayon sa ating bansa, napakahalaga na maging mapanuri at matalinong manonood ang bawat tagapakinig. Bakit? Dahil sa ganitong usapan, asahang titindi ang sisihan, takipan at panlilinlang at iba't ibang uri ng diversionary tactic o paglalabas ng mga isyu na maglalayo sa tunay na usapin. Kung madadivert ang isip ng mga tao patungo sa mga minor issues, tiyak na makakatakas sa pananagutan ang mismong mga utak ng katiwalian at ang sasalo ng lahat ng parusa at batikos ay ang mga taong less guilty sa kaso. At sa huli, mababaon na sa limot ang usapin at magpapatuloy sa kanilang kademonyohan ang mga mastermind. Para kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang utak ng maanumalyang mga proyekto sa bansa ay ang mga mambabatas, partikular ang mga miyembro ng House of Representatives. Sa katunayan, mayroon siyang listahan ng mga korap na opisyal na halos lahat ay pawang mga kongresista. I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan, yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Mayroon kasing ekstraordinaryong kapangyarihan ang mga kongresista para baguhin at manipulahin ang budget kahit mayroon ng aprobadong listahan ang Malacanang. Sa pamamagitan ng tinatawag na congressional insertions, pwede silang magdagdag ng malaking halaga sa National Expenditure Program. At kapag napirmahan na ng Pangulo ang revisions na kanilang ginawa, sa kanila ilalabas ang nadagdag na pera para kulimbatin. Pansamantalang itatago muna ang pera sa likod ng mga proyektong substandard at hindi umiiral para nang sa gayon hindi masyadong halata ang nakawan. Dahil sa mabibigat na akusasyon, hiniling ng mga mambabata sa lower house na mag-apology si Mayor Magalong, pero nanindigan ang alkalde na wala siyang dapat ihingi ng tawad. Maliban sa mga ebidensyang nakalap ni Mayor Magalong, naglabas din ng listahan ang mag-asawang Diskaya ng mga di umano'y miyembro ng Kamara na nanghingi daw ng kickback sa pondo ng flood control. 17 kongresista at isang dating undersecretary ang binanggit ng lalaking Diskaya. Dahil sa unti-unting pag-alingasaw ng mabahong amoy ng korupsyon mula sa mababang kapulungan, nagkaroon ng ilang mga hakbang para i-divert ang atensyon at galit ng publiko sa ibang panig. Sa puldito ang Senado. Matatandaan na nagsagawa ang Senado ng investigasyon tungkol sa maanumalyang mga proyekto kung saan nalantad ang pangalan ng ilang mga kongresistang sangkot di umano sa katiwalian. Nalantad din kung sino sa mga opisyal ng DPWH Bulacan ang pinaka-notorious sa paggawa ng mga ghost at substandard project. Lumutang ang pangalan ni Bryce Erickson Hernandez. Pero matapos magsalita ni Hernandez sa Infracom ng Kongreso,
tila nagkaroon ng twist ang kwento. Unti-unting na-divert ang atensyon ng publiko mula sa mga korap na opisyal ng Kongreso at DPWH patungo sa ilang mga miyembro ng Senado. Ilan sa mga apektado ay ang pangalan ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Batay sa kwento ni Hernandez, kumukubra daw kasi ang mga nabanggit na senador ng 30% na kickback sa mga proyekto ng flood control sa Bulacan. Isang testimonya na tila nagligtas sa mga congressman para malipat ang atensyon sa Senado. Mga akusasyon na mariing itinanggi ng mga pinangalanang senador. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. May hinala pa si Senator Joel Villanueva na pon o ginagamit lamang si Bryce Hernandez ng mismong mga nasa likod ng katiwaliang ito na tinawag niyang Dracula. I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. So, klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Pero higit kay Villanueva, mas naging matindi ang demolition job laban kay Senator Jinggoy Estrada. Dahil sa bintang na kumikickback daw siya sa pera ng bayan, meron pang ilang mga isyu na sumabog patungkol sa kanya. Kabilang dito ang questionabling pagkatao ng senador. Viral ngayon ang di umano'y akusasyon ng isang dating artista na si Robby Tarosa laban kay Jinggoy. Ayon kay Tarosa, bakla at botomesa daw ang senador. Pumutok ang intrigang ito na pinatulan naman ng napakaraming vlogger matapos ang pagsisiwalat ni Hernandez sa Kongreso. Sa isang nag-viral na Facebook post, sinabi ng dating artista na si Tarosa na ngayon ay nakabase na sa Amerika, Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy! at sa isa pang post, sinabi pa ni Tarosa na, This is all I can tell you, Jinggoy Baboy. My family is not poor and never corrupt. In the USA, my father is a Fed and very close to Donald Trump Jr. Try nyo ako galawin, Baboy Kaboto Mesa, di naglilinis bago You have the nerve to question others dyan sa investigation sa Senate? To the highest level ka mukha kang pagong na ng palaka. Animal ka. Sa Bisaya, dirty pig. Kasalanan din ni Duterte, ba't ka nakawala? Inday Sara Duterte, Sebastian Baste Duterte, please explain to the Filipino people the injustice your father has done, letting him lose. Hay, ng taon. matapos ang mga post na ito, sinabi ni Tarosa na nagkaroon na din daw ng mga death threats laban sa kanya. Eto na po mga death threats na. I do not care. I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Sa isang comment, sinabi din niya na may kalaswaan daw na ginawa di umano ang nasabing senador at si Joed Serrano noong panahon na nangangampanya sila para kay FPJ, malapit na kaibigan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Si Joed ay isa sa mga nakarelasyon noon ni Robby, pero nawasak daw ang kanilang relasyon dahil mismo kay Jinggoy. Maliban dito,
Meron din daw mga receipts o mga ebidensya si Roby para patunayan ang kanyang mga akusasyon laban sa senador. Marami sa ating mga kababayan ang bumili sa isyong ito, bagaman mismong si Senator Jinggoy Estrada ay tikom at wala pang opisyal na reaksyon. Pero totoo o hindi man ang kwento ni Tarosa, isang bagay ang malinaw. Lalo nitong pinag-alab ang inis ng mga tao laban sa senador, na naging dahilan ng tuluyang pagtambak ng sisi sa ilang mga personalidad sa Senado at paglayo ng issue sa Kongreso. Sa ngayon ay lalo pang inaasahan na titindi ang mga putik na ibinabato sa pangalan ni Senator Jinggoy. Pahiwatig pa ni Lacson, tila totoo ang akusasyon ni Hernandez na mayroon nga talagang naibagsak na 355 million pesos na flood control projects para sa Bulacan dahil siya mismo ang nakakita nito sa listahan ng GAA. Ang 355 million pesos na ito ay ibinaba daw ng opisina ni Jinggoy para sa Bulacan at dito daw manggagaling ang 30% na kickback para sa senador. Nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion. Dahil sa dumadaming aligasyon, inaasahan na lalong madidiin ang pangalan ni Senator Jinggoy sa oras na magsimula na ang Blue Ribbon Committee ngayong September 18, kung saan muling haharap ang akusado ni Jinggoy na si Bryce Hernandez para idiin ang kanyang pangalan. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, kapansin-pansin na mula sa pagiging isang notorious na akusado sa maanumalyang proyekto, ngayon ay tila nagiging VIP na si Hernandez dahil madalas na sinusunod daw ang kanyang kagustuhan. Yung oras ay nagugol din doon sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant D.E. Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail, pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Pero bumuelta si Jinggoy at sinabing bakit mga senador lang daw ang iniimbestigahan. Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya. Bakit yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Pero tila hindi nagkatotoo ang inaasahan ng marami. Sa naganap na hearing ng Blue Ribbon Committee kahapon, nag-iba na ang tono ni Bryce Hernandez. Wala daw siyang sinabi na si Senator Jinggoy ang tumanggap ng pera na di umano ay inihatid ng WJ Construction sa Senado. Hindi din daw niya alam kung sino ang proponent sa proyekto ng WJ. And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos at sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang ini-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent, para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Okay, Jinggoy. kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. At maliban dito, itinanggi rin ng empleyado ng WJ na sinasabing nagdala daw ng pera sa Senado na kilala niya si Jinggoy Estrada. At hindi rin daw totoo na nag-deliver siya ng pera sa Senado. Mina, ni minsan,
hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Sa loob naman ng Kongreso, mayroon ding ilang mga pumupuna sa kanilang mga kapwa mambabatas na inaakusahang sangkot sa katiwalian. Kabilang dito sina Navotas Representative Toby Tiangco, Congressman Tom Ungab ng 3rd District ng Davao City, Congressman Egay Erice at Congressman Kiko Barzaga na nagsabing dapat imbestigahan daw si House Speaker Martin Romualdez. Si Barzaga ay 27 anyos pa lamang at isa sa mga pinakabatang congressman sa House of Representatives. Gen Z, ika nga, at unang beses pa lang sa kanyang termino. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Ayon sa isang analyst, posibleng nami-misinterpret ng mga nakakatandang kongresista si Barzaga dahil hindi nila maintindihan ang kilos at panalita ng mga nasa Generation Z. Nananawagan si Barzaga na mapalitan sa pwesto ang House Speaker at isa di umano siya sa mga naghahangad ng posisyong ito. Dahil marahil dito, mainit ngayon ang mata ng mga kapwa kongresista niya kay Barzaga. Marami sa kanyang kilos ang sinisilip at maging ang kanyang personal na buhay ay inilalantad na. Binabatikos din maging ang kanyang mental health. Kaya naman naghain si Congressman Ronaldo Puno ng conduct and ethics complaint laban kay Barzaga. Pero sinagot ito ni Barzaga. Nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Sa isang interview naman, tinanong ang Pangulong Marcos kung anong masasabi niya sa pagkakadawit ng kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon. Sa kanyang sagot, mahahalata na hindi kumbinsido ang Pangulo sa mga akusasyon laban sa kanyang pinsan. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM, alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw nga nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Pero sa kabila nito, sinigurado pa rin ng Pangulo na wala daw sisinuhin ang Independent Commission na kanyang binuo kahit pa madawit dito ang pangalan ng kanyang pinsan. Kinwestiyon naman ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatatag ng Independent Commission. Ano pa daw bang uri ng investigasyon ang kailangan ng Pangulo, gayong lantad na kung sino ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon na nag-ugat sa pambababoy sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Dahil dito, tinawag ni VP Sara na mabagal kumilos ang Pangulo. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, ano bang investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, ay diretsyon mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget.
Tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Dahil naman sa presyon, sa panawagan ng ilang mga mambabatas at sa samut-saring akusasyon na ibinabato sa pinsan ng Pangulo, nagdesisyon na si House Speaker Martin Romualdez na magbitaw na sa kanyang pwesto. Inabisuhan na daw niya ang Pangulo sa hakbang na ito at sinuportahan siya nito. At bilang kapalit, inokupa ni Congressman Bogie D. ng Isabela ang naiwang posisyon. Si D ay mula sa norte at kabilang sa Partido Federal ng Pilipinas na hawak ng Pangulo. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Nagbitiw sa pwesto si Romualdez para umano harapin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya at panatilihing malinis daw ang imahe ng mababang kapulungan. Pero marami ang nagsasabi na ang pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez ay hindi sapat para sabihing may ginagawa ang Kongreso para panagutin ang mga hinihinalang akusado. Ang pagre-resign ng Speaker ay wala daw pinag-iba sa pagpunta ni Zaldico sa ibang bansa para takasan ang kontrobersyang kinakaharap niya sa Pilipinas. Parang ganun lang din daw si Romualdez. Nagbitiw para takasan ang umiinit na mga aligasyon ng katiwalian na ibinabato sa kanya. Nalulungkot naman ang ilang mga mambabatas gaya ni Congressman Jeff Conghun sa naging desisyon ni Romualdez dahil ayon sa kanya, marami daw kabutihang ginawa si Romualdez para sa mababang kapulungan. Pero iba ang naging komento ni Congressman Kiko Barzaga. Ayon kay Barzaga, mauulit lang daw ang mga nangyari dahil wala naman daw pinag-iba si Romualdez at si D. Kasi posible yung magiging bagong speaker ngayon ay yung pro-admin si Bogie D. Deputy speaker siya ni Romualdez. Ang feeling ko pag siya yung naging speaker, mauulit yung issue na to next year kasi parehas lang sila ni Romualdez. Both under Marcos, walang mangyayari dito. We'll go to the same problems if we elect the same people. At kung sakaling ma-convince niya ako na mababago niya ang administrasyon at ang House of the People, then maybe I will also support him in the speakership. Pero kung tila malabo pa sa ngayon na makakuha ng hustisya sa mga sangkot na kongresista, tiniyak naman ng bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon na ipapakulong niya ang mga inhinyerong bumubuo ng sindikato sa Bulacan gaya ni na Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza. Sigurado din daw na makakalaboso ang mga kontraktor na naging kasabwat nila. Sinigurado din niya na hahabulin din pati ang mga assets na na-acquire ng mga korap na opisyal ng kanyang departamento. Assuring you right now, Karen, lahat ng mga yon, kulong yan. Hindi yan, wala nang ano yan, wala na silang lusot dito. Kulong yan. May-ari ng mga ganyan, may-ari ng mga property sa Forbes, Corinthians, kung saan-saan. Believe me, Karen, apart from them all going to jail, we are going to go after those assets. We are going to, because the people not only deserve these people to go to jail and rot in jail, the people deserve to get their money back. Pinangalanan din ni Dizon ang para sa kanya ay pinaka-notorious na mga kontraktor gaya ng Wawaw, Sims, mga kumpanya ng Diskaya at ang SunWest na konektado kay Congressman Zaldico. Tungkol sa mga palpak na proyekto ng mga ito, ayon kay Dizon, hindi na nila pagkakagastusan ang mga proyektong yun. Manapa, pepwersahin daw nila ang mga nasabing kontraktor na ayusin ang kanilang mga gawa gamit mismo ang perang nakulimbat nila sa gobyerno. Those contractors that na tinarantado itong budget na to at tinarantado yung mga projects na yan, they have to fix it. We're gonna go after all their bonds, all their insurances, all their warranties, everything we're gonna go after. And if that's not enough, we're gonna go after all their assets. Mamulubi na sila, tsaka yung mga pamilya nila. Ayusin nila lahat yan. Pero tila nakukulangan ang Senado sa hakbang ni Secretary Dizon. Ayon kay Senator Marcoleta, panay butete at sapsap lang daw ang gustong ipakulong ni Dizon.
Pero hindi raw nito tinatarget ang talagang layunin ng investigasyon na mapanagot ang mas malalaking mga isda. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala ring mangyayari. Tama? Tama po. Kailangan Tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin itaas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Bukod sa mga palpak na flood control projects, napag-alaman din na sangkot ang kumpanya ng mga diskaya sa ilang mga maanumalyang hospital at school projects. Kabilang dito ang New Rogaciano M. Mercado Hospital sa Santa Maria, Bulacan at ang 3 hindi pa tapos na mga school buildings sa probinsya ng Catanduanes. Ang hospital ng New Rogaciano ay nagkakahalaga ng 380 million pesos at completed na di umano noong August 4, 2025 ayon sa record ng DPWH. Pero kung titingnan sa aktwal, hindi pa nga tapos ang frame. Mga bakal pa lang para sa pundasyon ang makikita sa lokasyon. Sa Catanduanes, 3 school building projects din ang napag-alamang hawak ng mga diskaya. Isa sa Viga Rural Development High School sa San Vicente, Poblacion, isa sa Bagamamok at isa sa Gigmoto. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 36 million pesos pero ni isa ay walang natapos at nananatiling nakatiwangwang hanggang ngayon. Sumagot ang mga diskaya. Bakit daw silang mga kontraktor ang ginagawang panakipbutas at laging sinisisi? Gayong kung tutuusin ay ang mga politiko naman daw ang kumubra ng mas malalaking halaga ng pera. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Ngayong wala na sa posisyon ng speakership si Martin Romualdez, tila naiwang walang protektor ang wala sa bansa na si Congressman Zaldico. Marami ang nagsasabi na ito na ang umpisa ng sisihan. Naghahanap kasi ang taong bayan ng mga politikong mananagot sa katiwalian at tila kailangan ng Kongreso na mamili sa dalawa kung sino ang dapat sagipin at sino ang dapat bitawan. Si Romualdez ba o si Zaldico? Malinaw sa mga salita ni Sandro Marcos ang sagot sa tanong na ito. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Zaldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? I am gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home?
I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. Sir, did not- They're too severe, and it's dragging the house in the mud. If not, would that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes.